Our Heavenly Father, God who loves us, thank you so much for saving us from eternal our destruction. Ama namin na nasa langit, na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Actually, we were miserable sinner enough to go to hell when we was born. But for love us so much, and through Jesus Christ sacrifice on the cross and in His blood, we have been saved and we became your children. Sa katunayan, kami po ay mga makasalanan at nararapat lamang po na mapunta doon po sa impyerno. Subalit sa pag-ibig po ninyo at sa pagdanak ng mahalagang dugo ni Hesus Kristo doon sa krus, kami po ay naging inyong mga anak. Oh Lord, we know already the day Jesus Christ is coming is very near, but there are so many losers all around us. So please strengthen us and teach us and guide us so that we can do our best to preach the gospel to losers and we can do to serve the Lord's church well. Nalalaman po namin na yung ikalawang pagdating ni Hesus Kristo ay napakalapit na po. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami at palakasin upang sa gayon ay maipangaral pa po namin yung ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. If there are some brothers and sisters who cannot join today's service, oh Lord, we don't know the reason why, but you know well. So please protect them and guide them from devil temptation and from the difficult situation, so that they able to dwell in the church regularly. May mga kapatiran po kami na hindi po naka-attend ngayong linggo. Hindi po namin alam kung ano po yung dahilan. Subalit nalalaman niyo po kung ano po yung mga dahilan. Kaya pakiusap, tulungan niyo po sila mula sa mga panunukso ng dyablo upang sa gayon ay makasama po namin sila at maka-attend po sila sa mga susunod na linggo. In this moment, we only rely on you during Sunday service time. So please guide us and open our heart to understand well your true love, your lessons. Nagtitiwala lamang po kami sa iyo at kaya naman pakiusap, buksan niyo po yung aming mga puso upang maunawaan po namin yung salita po ninyo. In the name of the Jesus Christ we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po'y aming dalangin. Amen. Okay, first of all, let's open the Bible first. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Buksan po muna natin yung ating mga Biblia sa ikalawang Timoteo, chapter 16. 2 Timothy chapter 3, verse 17. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 17. Verse 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 hanggang 17. 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang at 17. All brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Magandang umaga po. Good morning po. I'm good to see you again today. Masaya po ako na nakita ko po kayo ngayong araw. Day before yesterday, I came back from Korea after check on my body condition and my wife, and I met my father and mother and father-in-law and mother-in-law and relative. I met them. Kahapon po ay nakauwi po kami galing sa Korea upang magpa-check up at habang nasa Korea po kami ay nakita ko po yung mga kamag-anak po namin doon. During that time, I couldn't stay in Korea comfortably and enjoyably because of
I think my heart is in Philippines in Quezon City Church, not in Korea. Habang nasa Korea po ako, ay hindi po ako mapanatag dahil yung aking puso ay nananatili na nandirito po sa Pilipinas, sa Quezon City Church. That's why I wanted to come back Philippines as soon as possible because I realize I am Quezon City Church pastor of Philippines, not Korean pastor. Kaya nga, ninanais ko agad na makabalik dito po sa Pilipinas dahil naunawaan ko na ako po ay pastor dito sa Quezon City Church, dito po sa Pilipinas, hindi po doon sa Korea. That's why I'm so happy to see you today. Kaya nga masaya po ako na makita ko po kayo ngayon. Tama po ba? Also, I come back with the good news. Actually, when I visit Korea, I worried because of some doctors said you have already cancer, this part. But after check my body in hospital, the result of checkup is not cancer. Meron po akong magandang balita. Nung pumunta po ako sa Korea, sinabi ng doktor na meron akong kanser. Subalit matapos namin makita yung resulta, ay sinabi po nila na hindi po ito kanser. I think there are two reasons. Because the first reason, because of God's grace, and second reason, because of your prayer. Sa tingin ko, mayroong dalawang rason kung bakit ito nangyari dahil sa biyaya ng Diyos at sa inyong panalangin. Isn't it? Tama po ba? Thank you very much. Maraming salamat po. When I see all of you today, there are many newly saved brothers and sisters here. Nang makita ko po kayo, New face here. nang makita ko po kayo ay maraming mga bagong brothers and sisters. So I welcome all of you, newly saved brothers and sisters, in the name of the Lord. Kaya nagagalak po ako na i-welcome yung mga bagong brothers and sisters sa pangalan ng Panginoon. I hope, according to the Word of God, the Bible is good for our good Christian life and to be the children of God. Kaya umaasa po ako na ang salita ng Diyos ay mabuti para sa atin bilang mga anak ng Diyos. That's why I want all newly saved brothers and sisters, I want them to abide in the church so that they able to learn the Bible and Word of God more and more in order to become good children of God and good Christian. Kaya umaasa po ako na lahat po tayo ay mananatili po sa church upang higit na matuto ng salita ng Diyos at lumakad bilang isang mabuting anak ng Diyos. The reason why we have to attend church regularly, the reason to learn the Word of God. Ang dahilan kung bakit kinakailangan natin na umattend sa church ay upang matuto ng salita ng Diyos. So today, we are going to learn Matthew chapter 20. Kaya ngayong araw po ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa Mateo chapter 20. Because the last time we learned Matthew chapter 19. That's why today, today we are going to learn Matthew chapter 20. Dahil nung nakaraan ay pinag-aralan po natin yung patungkol sa Mateo chapter 19, kaya naman patuloy po nating pag-aaralan yung Mateo chapter 20. Before start to learn Matthew chapter 20, I want to say something. Bago po ako magsimula sa pagtuturo, mayroon lamang po akong gustong sabihin. Actually, in this world we live in, there is a common standard. Sa katunayan, dito po sa mundo na kung saan tayo ay namumuhay ay mayroon pong common na standard. So people are often judged by how much they possess and how high or important their position in life is. Yung mga tao po ay madalas humuhusga sila sa kung ano yung gaano karami yung pagmamayari o gaano kataas o gaano kaimportante yung posisyon ng isang tao sa kanyang buhay. So in the world, in companies, in society, in many areas of life,
The one who worker longer or harder usually receive more reward. Sa mga kumpanya po, yung mga tao na nagtatrabaho ng matagal at yung desidido na mga nagtatrabaho, kadalasan sila po yung mga nakakatanggap ng gantimpala. It is common sense according to human thinking. Ito po ay normal lamang po ayon sa pag-iisip ng isang tao. But as you know, but the kingdom of God does not operate by the same principles as the world. Subalit yung kaharian po ng Diyos ay hindi kumikilos ng kaparehas kagaya ng tuntunin ng mundong ito. So through Matthew chapter 20, what we are going to learn today, Jesus taught us how the kingdom of God works through several events in this chapter, and Jesus revealed 4 important truths about God's kingdom. Kaya nga, ano po yung pag-aaralan po natin sa Mateo chapter 20? Dito po ay itinuro ni Jesus kung yung patungkol sa kaharian ng langit, kung paano ito kumikilos. At sa pamamagitan ng mga pangyayari dito po sa Mateo chapter 20, ay ibinahagi ni Jesus yung 4 na mahalagang kwento patungkol po sa kaharian ng langit. So Matthew chapter 20, what we are going to learn today, teach us the principle of the kingdom of God. Kaya nga, yung pag-aaralan po natin ang tuntunin ng kaharian ng Diyos. About 4 kind of event things. 4 na bagay po. First, Una, grace. patungkol sa biyaya. Second, cross. Pangalawa, yung krus. And third, service. At yung pangatlo ay yung paglilingkod. Last, the eyes of faith. At yung huli, yung pang-apat, ay yung mata ng pananampalataya. 1, 2, 3, 4. So we are going to learn about 4 things in Matthew chapter 20. Kaya nga, pag-aaralan po natin yung 4 na bagay na ito sa pamamagitan ng Mateo chapter 20. First, Una, grace. yung biyaya. Actually, the kingdom of God operates by grace. Sa katunayan, yung kaharian ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng biyaya. So, brothers and sisters, look chapter 20 verse 1 hanggang 16. Kaya nga mga kapatid, tignan po natin sa Mateo chapter 20 verse 1 hanggang 16. That passage are explained about grace of God. Sa pamamagitan po nito ay itinuro yung patungkol sa biyaya. Okay? This very long sentence, that's why verse 1 hanggang 16, those do not have Bible, look at the screen. And those cannot see the small font, they'll look at the screen. Yung mga wala pong dalang Biblia at yung medyo malabo po yung mata na hindi makikita yung sulat sa Biblia, maaari nyo pong basahin sa screen. And babasahin ko po, verse 1 hanggang 16. Verse 1 hanggang 16, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang denaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. At paglabas niya ng 3 oras, nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan, at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo. At pumunta sila. Paglabas niyang muli, nang malapit na ang 6 na oras, at 9, gayon din ang ginawa niya. At nang malapit na ang 11 oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi niya sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin
sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Nang magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. Nang lumapit ang mga inupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila'y tatanggap sila ng mas malaking halaga, ngunit tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang tanggapin nila ito, ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan na nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at ipinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasong init sa maghapon. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagsundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang pera sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba ay hindi pinahihintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Verse 16, Kaya't ang huli Verse ay 16, last verse, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. Through this parable of this worker in vineyard, Jesus Christ, He is teaching us about grace. Sa pamamagitan po ng talinghaga po na ito, ay itinuturo po sa atin ng Diyos yung patungkol sa biyaya. So Jesus Christ, He is teaching us the kingdom of God operated by grace. Itinuturo po sa atin ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng biyaya. As we read, a landowner went out early in the morning to hire worker for his vineyard. Gaya po ng nabasa natin, yung may-ari ng lupain ay maagang umalis sa umaga upang humanap ng mga lingkod sa kanyang ubasan. So verse 1, Sa verse 1 po, For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire a laborer for his vineyard. sa verse 1, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Landowner, he went out to hire how many times? 4 times. Yung may-ari po ng ubasan ay lumabas po siya ng ilang beses? 4 na beses. Early in the morning, Lumabas po siya ng maaga. 6 a.m. And landowner, he went outside to hire. Yung may-ari ng ubasan ay lumabas po siya ng maaga ng 6 a.m. upang humanap ng mga lingkod. And verse 2, papasahin ko po, Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo, sa isang araw ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. yeah. And then verse 3, and he went out about the third hour. At sa verse 3, at paglabas niya ng 2 oras, dito po sinasabi 2 oras. Third hour means a 9 a.m. Yung 2 oras po dito, sinasabi po dito, ang ibig sabihin ay 9 Landowner, a.m. he hires someone. Yung may-ari ng ubasan ay meron siyang tinawag na lingkod. And then, next, what time? At yung kasunod, anong oras po ito? 6. 6 means 12, noon. Yung 6 po, ang ibig sabihin po sa Biblia ay yung 12 noon. Landowner, I hire someone to work. Yung may-ari ng ubasan ay kumuha ulit siya ng lingkod. And next, what time? At kasunod, anong oras po? 9. 9 means 3 p.m. 9, ibig sabihin po ay yung 3 p.m. Yeah, my drawing is very good. Last, look first. At panguli, tignan po natin. Verse 6. Sa verse 6,
And at verse 7, verse 6 at 7, one more time, all brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. At nang malapit na ang 12 oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, "Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?" Sinabi nila sa kanya, "Sapagkat walang umuupa sa amin." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo sa ubasan." Yeah. 11 hour means what time? 11 oras, ibig sabihin po, anong oras po ito? Yes, correct. 5 p.m. Tama po. 5 p.m. o alas 5. How many hours he works? Ilang oras po ito nagtrabaho? Only 1 hour. 1 oras lamang po. He works until the end because of 6 p.m. already closed. Nagtrabaho lamang siya hanggang alas 6 dahil hanggang alas 6 lang po yung trabaho. How many hours he work? Ilang oras po siyang nagtrabaho? Only 1 hour. 1 oras lang. How many hours he work? Ilang oras po siya nagtrabaho? Yes. Yeah, he just worked 3 hours, for 3 hours. Nagtrabaho lamang siya ng 3 oras. How many hours? Siya po, 6 hours. nagtrabaho siya ng 6 na oras. How many? Yes, you're very smart. 9 hours. Tama po, kayo po ay magagaling. Early in the 7 morning, na oras. he person. Ito naman pong How maaga. many hours he work? Ilang oras po siyang nagtrabaho? Yeah, he might get tired too much. Tama po. 12 Marahil siya hours. ay napagod. Dahil He nagtrabaho siya worked for 12 hours. He worked only how many hours? Only 1 hour. dahil nagtrabaho po siya ng 12 hours at yung isa naman ay 1 oras lang. Matthew chapter 20, look. Tignan po natin sa Mateo chapter 20, Verse 9. sa verse 9. At the end of the day, something surprise happened. Because of vineyard, he gave some amount to them one by one. Surprisingly. Nang natapos na po yung araw, meron pong kakaiba na nangyari na dahil yung may-ari ng ubasan ay meron siyang ginawa. Verse 9, all brothers Caesar shall we live together? Verse 9. 3, 2, 1. Nang lumapit ang mga inupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. Yeah. He who worked only for 1 hour, he received how many? How much? Ito pong nagtrabaho ng 1 oras, ilan po yung natanggap niya? 1 denarion. 1 Why? denaryo. He worked only for 1 hour. Nagtrabaho lamang po siya ng 1 oras. Supposedly, how much he has to receive? Kaya, ito naman, ilan dapat yung matatanggap niya nung Tapos- nagtrabaho ng 3 oras? But he had misunderstand. Because he worked only 1 hour, that's why he received only 1 denarion. I have worked 3 hours, that's why he received more. How much? 3. Marahil yung iniisip po na nagtrabaho ng 3 Six. oras, dahil 1 oras lang siyang nagtrabaho, Nine. kaya nakatanggap siya ng 1 denaryo. Marahil makakatanggap ako ng 3 denaryo. He might expect. He was expect. How much like that? 12 denarion. Wow, like this. At ito naman po ay umaasa po siya na makakatanggap siya ng 12 denaryo. But verse 10, brothers and sisters, verse 10. Verse 10, or brothers, sisters, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila'y tatanggap sila ng mas malaking halaga, ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. Vineyard, he gave them, all of them, one. Even, only one.
Yung may-ari po ng ubasan ay binigyan silang lahat ng tag-iisang denaryo kahit na yung nagtrabaho ng 12 hours. Except him. Remaining all people, they start to complain to Baynard. Bukod po sa isa, lahat po sila ay nagpasimulang magreklamo sa may-ari ng ubasan. Why you gave me only one? Bakit binigyan mo ko ng isang denaryo lang? Those who worked all days began to complain to Baynard. Kaya nga yung mga nagtrabaho ng buong araw ay nagpasimulang magreklamo doon po sa may-ari ng ubasan. Verse 11, and when they had received it, they complained against the landowner. So they said, we worked longer and harder. Why shouldn't we receive more than him? Kaya nga sinasabi pa sa verse 11, at nang tanggapin nila ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan. At sinabi nila, nagtrabaho kami ng mas matagal at ng mas mahirap kaysa sa kanya. Hindi ba dapat na tumanggap kami ng higit pa? So Matthew chapter 20, the landowner answered them. Verse 14. Kaya nga yung mayari ng ubasan ay sumagot sa kanila sa verse 14. Verse 13 and 14. All Verse brothers and 13 sisters, at 14. let's read together. 3, 2, 1. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang pera sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. And the owner said, Friend, I am not being unfair to you. Did you not agree with me for 1 denarius when I call you? Sinabi niya, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa isang denaryo? And 14, landowner, he said to them, verse 14, take what is yours and go your way. At sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanila, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Take what is yours. He Kunin said, mo ang para sa iyo. Ito po yung sinabi niya. take what is yours. Kunin mo ang para sa iyo. Think. Pag-isipan po natin. 1 denarion is his denarion or landowner's denarion? Pag-isipan po natin, yung isang denaryo, sa kanya po ba ito o doon po sa may-ari ng ubasan? Actually, 1 denarion was landowner's denarion. Sa katunayan, yung isang denaryo ay pagmamay-ari ng may-ari ng ubasan. Can you understand? Nauunawaan niyo po ba? But landowner said, take yours. Subalit sinabi ng may-ari ng ubasan, kunin mo ang para sa iyo. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? When we got salvation, we became children of God. Nang tayo po ay makatanggap ng kaligtasan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. For our good Christian life, daily, God is giving us good weather, good health, some money. You understand? Good time, everything. Everything what we have is come from God. Kaya nga, para sa atin bilang isang mabuting Kristiyano, ibinibigay ng Diyos yung magandang panahon, malusog na kalusugan, ibinibigay ng Diyos yung mga bagay na ito. That's why my body is not mine, God's. Kaya nga kung ano man po yung bagay na nasa akin ay hindi sa akin, kundi sa Diyos. Am I right? Tama po ba? Tama po ba? This air also is not mine, God's air. At maging yung hangin, hindi po ito sa akin. Ito Without po ay air, galing we sa Diyos. cannot survive. Kung wala yung hangin, hindi po tayo mabubuhay. My life is not from me, from God. At ang yung buhay ko ay hindi mula sa akin, Do you kundi mula understand? sa Diyos. Do you understand? Nauunawaan niyo po? That's why everything I have is not mine, from God. Kaya nga lahat ng mga bagay ay hindi sa akin, kundi mula sa Diyos. Isn't it? Tama po ba? But take yours. It's not yours because he has misunderstood. It's mine. Subalit sinabi na, kunin mo ang para sa iyo. Pero ito, meron siyang maling pagkaunawa na ito ay sa akin. Can you understand? Naunawaan niyo po?
remember, your time, your life, your house, your good clothes, your everything is not yours from God. Kaya nga, tandaan po ninyo, yung inyong oras, yung inyong buhay, at kung ano man yung bagay na nasa inyo, ay hindi po mula sa inyo. Ito po ay mula sa Diyos. By God's grace, we receive everything from the Lord God every day. Sa biyaya ng Panginoon, ay natatanggap natin yung mga bagay na ito araw-araw. Salvation also. Maging yung kaligtasan. Salvation also. Whether we approach to church or not, God gave salvation to all. Kaya nga, gaya nito, ibinigay ng Diyos yung kaligtasan sa lahat. Tama po ba? That's why we have to give thanks to the Lord God daily, every day, without complaint to God. Kaya nga, kinakailangan natin magpasalamat sa Diyos araw-araw ng walang pagrereklamo. That's why through Matthew chapter 20, we have to know the main message of this parable is very clear. Salvation is not based on human efforts, it is based on God's grace. Kaya nga sa pamamagitan ng verse 20, kinakailangan nating malaman na yung sinasabi ng talinghaga na ito ay napakalinaw, na yung kaligtasan ay hindi ayon sa gawa ng tao, kundi ayon ito sa biyaya ng Diyos. Right? Tama po ba? So although we have nothing, although we do not have a good maganda house, maganda car, a lot of money, although we do not have, but we have to satisfied with only salvation. Bagaman wala tayong magandang bahay, wala tayong pera, wala tayong mga sasakyan, subalit kinakailangan natin na masiyahan sa kung anong meron tayo. Can you understand what I'm saying? Naunawaan niyo po? It's very important. Please look back your Christian life. Pakiusap. Tignan niyo po Please yung check inyong in your Christian heart, life. in your mind. If in your heart, if you have some mind that negative or complain to God, I think you may start to abandon your first love. I-check nyo po yung inyong mga puso. Kung meron po itong mga negatibo o pagrereklamo sa Diyos, ay may iwan po natin yung ating unang pag-ibig. Can you understand? Naunawaan nyo po? So, Revelation Tignan po natin sa Apokalipsis. chapter 2, Revelation chapter 2. Apokalipsis chapter 2. Revelation chapter 2, verse 1 hanggang 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao at sinusubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mong sila'y pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay pagtiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Yeah. God said through Revelation chapter 2, I know how many times you had effort to the church. 1 hour, not only 1 hour, sometimes you effort 3 hours, 6 hours, 9 hours, 12 hours. Likewise, God knows your effort to the church, to the Lord God. I know. But I have one thing, rebuke you. Why? You lost first love. You forgot first love. Kaya nga sinasabi po dito ng Diyos na alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay kumikilos ng 1 oras, 3 oras, o higit pa. Subalit, isang bagay lang yung naging problema ay iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Can you understand? Naunawaan niyo po? Why only me? Why only give? Only one. Only one. Only one. Bakit isa lang? Bakit isa lang? Instead of focus, first love, salvation, they only consider their efforts. 6 hours, I work hard. Imbis na magtuon sa kaligtasan ay nagtutuon sila sa kung ano yung mga bagay na nagawa nila. Nagtrabaho ako ng matagal,
That's why they don't think valuable about first love. Kaya nga hindi nila pinapahalagan yung ano yung mahalaga, yung pag-ibig. Because of that reason, they start to complain to God. Kaya dahil sa dahilang ito ay nagpasimula silang magreklamo sa Diyos. Remember, in the kingdom of God, salvation is a gift of God. Tandaan po natin na yung kaligtasan ay regalo po ito ng Diyos. By God, grace, not by our efforts. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating paggawa. You understand? Naunawaan niyo po? It is what? Through Matthew chapter 20, God wants us to know. Ito po yung nais ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng verse 20. That's why verse 16, Kaya nga tignan natin sa verse 16. verse 16, everybody, let us read together. 3, 2, 1. 16 means Matthew chapter 20. Let's go Sa back. Mateo chapter 20 verse 16. So please bookmark here. Lagyan po natin ng bookmark. 3, 2, 1. Kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mauhuli. Yeah. Why? That's why verse 16. So the last will be first. Because of he's satisfied about God's grace. That's why God loved to use him more and more. Kaya't ang huli ay mauuna. Dahil ito pong tao po na ito ay nasiyahan na siya sa biyaya ng Diyos. Kaya pinagpala po siya ng Diyos ng higit pa. But that kind of person, although God choose them first than him, but last God abandoned them. God don't want to use them. Subalit yung iba, bagaman pinili sila ng Diyos, subalit hindi sila ninanais ng Diyos. Kaya mas ninanais ng Diyos yung isang tao. Can you get my point? Naunawaan niyo po? So although you got salvation just last year, but if you satisfied with only God's grace, God love be with you, God love work with you. Na bagaman kayo po ay nakatanggap ng kaligtasan noong nakaraang taon lang, subalit kung kayo po ay nasisiyahan, yung Diyos ay minamahal niya po kayo. But think, Subalit pag-isipan po although natin. I got salvation several years ago, but why God does not use me? Because of my mind problem. Bagaman tayo ay naligtas na ng matagal na panahon, bakit hindi ako ginagamit ng Diyos? Pag-isipan po natin na baka mayroon tayong problema. Why? Bakit po? Because they do not know God's heart. Dahil hindi nila nauunawaan yung puso ng Diyos. But they have their own idea. Dahil meron silang sariling kaisipan. Their own idea. Meron silang sariling kaisipan. Can you catch my point? Nauunawaan niyo po ba? It is what God is teaching us through Matthew chapter 20. Ito po yung nais ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Mateo chapter 20. And second, At yung pangalawa, cross. yung krus. What's this? Ano po yung ito? Cross. Cross. Ano po ang krus? And next verses, Matthew chapter 20 and 17 hanggang 19. 17 hanggang 19. All brothers and sisters, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Habang umaahon si Jesus patungo sa Jerusalem, ibinukod niya ang 12 alagad at sa daan ay sinabi niya sa kanila, "Narito, umaahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba at kanilang hahatulan siya ng kamatayan. At kanilang ibibigay siya sa mga hentil upang kutyain, hagupitin at ipako sa krus. At siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw." Surprisingly, at the time Jesus was going up to Jerusalem, he spoke to his disciples and he told them something very, very serious. Habang sila po ay umaakyat papuntang Jerusalem, nagsalita si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang napakaseryosong bagay. Jesus Christ, he said that the Son of Man Jesus Christ would be betrayed, would be condemned to death, and handed over to the Gentile. Son of Man would be mocked and
scourged and crucified. Yung anak ng tao ay pagtataksilan, hahatulan ng kamatayan, ibibigay sa mga hintil, kukutyain, hahampasin at ipapako sa krus. After Jesus Christ, He died on the cross to save all sinner, and then Jesus Christ said, but on the third day, He would rise again. Pagkatapos na maipako ni Jesus doon sa krus, pagkatapos po ng ikatlong araw ay siya ay muling mabubuhay. Think, Pag-isipan po natin, why Jesus Christ say to them like that? bakit sinabi po ito ni Jesus sa kanila? Jesus Christ already knew the path He was working. Dahil alam ni Jesus ang daan na kanyang nilalakaran. The cross was not an accident. Ang krus ay hindi po ito aksidente. Although Jesus Christ already knew He has to crucify the cross, but Jesus was working toward the cross intentionally and willingly. Bagaman alam na ni Jesus na siya ay ipapako sa krus, subalit si Jesus ay pumunta roon ng may pusong nagnanais. That's why cross means sacrifice. Kaya nga yung ibig sabihin ng krus ay pagsasakripisyo. So our salvation, what we receive from God, our salvation did not come easily. Ang kaligtasan na natanggap po natin ay hindi dumating sa atin ng madalian. It came through the suffering and sacrifice of Jesus Christ on the cross. Ito po On the ay cross. dumating sa pamamagitan ng pagdurusa at ng sakripisyo ni Jesus doon po sa krus. So through Matthew chapter 20, we also, like Jesus Christ, God wants us to follow Jesus Christ's sacrifice. Kaya nga, sa pamamagitan ng Mateo chapter 20, kagaya ng ginawa ni Jesus, na kinakailangan din nating magsakripisyo. That's why do not misunderstand. The Christian life also include the cross. Kaya nga, wag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano ay kailangan mayroon ding krus. Do you know many people think that faith is only about blessing and comfort? Alam niyo po ba na yung ibang mga tao ay iniisip nila na yung pananampalataya ay patungkol lamang sa biyaya at ng kasaganaan? Many born-again Christians also, they have misunderstood. Because I became children of God, because I got salvation, that's why I may receive God's blessing more and more, like that. Ako ay anak ng Diyos, kaya iniisip niya na ako ay makakatanggap ng higit at higit pang biyaya. Not like Jesus Christ sacrificed. We also, we have to know, we have to do, we have to sacrifice for the gospel, spread the shake of the gospel. Kagaya ni Jesus, tayo rin po ay kinakailangan po natin magsakripisyo para ipangaral yung salita ng Diyos. Because of that reason, brothers and sisters, we must know, we have to remember Luke chapter 9 verse 23. Kaya nga dahil lang ito, tingnan natin sa Lucas chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23, Bible said, God said, Sinasabi po ng Diyos sa Lucas chapter 9 verse 23, Jesus said, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw. Yeah, araw-araw. Not from time to time. Not sometime. Araw-araw. Araw-araw, hindi lamang po minsan, kundi araw-araw. Take up his cross daily. Araw-araw. And follow me. Magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa kanya. That's why please remember, brothers and sisters, our Christian life is not only about comfort. Kaya nga, mga brothers and sisters, na yung buhay natin bilang isang Kristiyano ay hindi lamang patungkol sa kasarapan. Our Christian life, it is about following Jesus through the way of cross. Kaya kinakailangan natin na sumunod kung papaanong
Sumunod si Jesus, bitbit yung krus. That's why, after you got salvation, look back your Christian life. If your life is not comfort and convenient, because of you, your Christian life is good. Kaya nga pag-isipan po natin, pagkatapos natin na maligtas, tignan natin yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung yung buhay natin ay hindi maayos at magulo, ibig sabihin, tayo ay lumalakad ng maayos. Can you understand? Naunawaan niyo po? It's mountain. It is mountain. Ito po yung bundok. Very hard to climb the mountain. Napakahirap pong umakyat sa bundok. Easy or hard? Madali po ba o mahirap? Yeah, we are on the way. Going to the kingdom of God. Tayo po ay patungo sa kaharian ng Diyos. Going to heaven. Isn't Patungo it? sa langit. Tama po ba? They say climb mountain. Going to heaven is not easy. Like Kaya nga, sa pag-akyat ng bundok ay hindi madali. heaven, here, hell. Ito po yung sa taas, yung langit, at yung sa baba ay yung impyerno. Your life is very easy and comfort. Maybe your Christian life have some problem. Kung yung buhay ninyo ay madali at komportable, ibig sabihin, merong problema sa inyong buhay bilang isang Kristiyano. You understand? Naunawaan niyo po? Jesus Christ also. Although Jesus Christ, He knew He will get more suffer and hardship, but intentionally He keep going to go to cross. Na bagaman si Jesus, alam niya na dadanas siya ng kahirapan, subalit ninais niya pa rin na pumunta doon po sa krus. But, brothers and sisters, do not give up your Christian life, although our life is not easy. Kaya nga mga kapatid, huwag po natin iwanan yung ating Christian life na bagaman humaharap tayo sa mga kahirapan. Why? Bakit po? When Jesus come this world again, God will bring the reward to us. Dahil kapag dumating na si Jesucristo dito sa atin, ay bibigyan niya tayo ng gantimpala. Okay, look at me. All brothers and sisters, Pakiusap, tignan niyo po ako. for example. Halimbawa po, Next way, if you join next Sunday service, each of you, one person, one by one, I will give you 10K. halimbawa po, kung bawat isa sa inyo ay a-attend sa susunod na linggo, ay bibigyan ko kayo ng 10,000. Can you come next week? A-attend po ba kayo next week? Do you have a mind? Come. A-attend po ba kayo? Although you have some schedule, Kahit na meron kayong schedule, not only you. If you bring your relative, I will give 10K, even your relative also. Next hindi week. lamang ikaw, kahit na yung inyong mga kamag-anak, kapag dinala niyo po sila dito next week, bibigyan ko ng 10,000. Will you come next week alone yourself, or will you bring many of your relative? A-attend po ba kayo ng mag-isa lang o dadalhin ninyo ang inyong mga kamag-anak? I told you in advance, for example. Sinabi ko na po sa inyo, nung una pa lang, halimbawa lamang po. Why? Bakit po? Although we know our Christian life is not easy, but the reason why we cannot stop Christian life, why? When Jesus Christ come back again, we supposed to receive a lot of God's reward and crown. Kahit na yung Christian life natin ay hindi madali, kinakailangan natin na magpatuloy dahil pagbalik ni Jesucristo ay bibigyan niya po tayo ng gantimpala. Can you understand? Nauunawaan niyo po? That's why sooner or later will come the summer retreat. Kaya nga, paparating na po yung summer retreat. Not only us, Hindi lamang tayo. God wants even your beloved relative and family, those who not yet get salvation. God wants all men to get one denarius salvation. Yung Diyos, ninanais niya po na maging yung inyong mga kamag-anak o yung mga ligaw na kaluluwa ay makatanggap din ng 1 denaryo. Although when you left just 1 hour before just second coming, but God wants give all men to 1 denarius salvation. Kahit 1 oras na lamang po yung natitira, subalit
ninanais ng Diyos na bigyan siya ng isang denaryo. That's why through cross, through our sacrifice, our efforts, we have to bring more lost soul. Kaya nga sa pamamagitan ng pagsasakripisyo natin, kinakailangan natin na magdala ng mga ligaw na kaluluwa. Am I right? Tama po ba? Do not worry about financial problem. Why? Already God knows your typical situation, your typical financial things. God already knew. That's why do not worry about your financial problem. Kaya huwag po kayong mag-alala sa inyong kahirapan sa pera dahil alam na ng Diyos yung mga bagay na ito. Kaya huwag po kayong mag-alala. Just we have to do our best to bring lost soul. Kinakailangan lamang po nating gawin na magdala ng mga ligaw na kaluluwa. Sacrifice, cross is very important. Yung krus, ito po ay pagsasakripisyo. And third, what is Mahalaga po this? ito. Pangatlo, Self. yung paglilingkod. And next, chapter 20, and next, verse 20 hanggang 28. Tingnan natin sa Mateo chapter 20, verse 20 hanggang 28. 28. Through this parable, God is teaching us about self. Sa pamamagitan ng talinghaga po na ito ay ituturo sa atin ng Diyos yung patungkol sa paglilingkod. It's very long sentence, that's why babasahin ko po chapter 20, verse 20 hanggang 28. Babasahin ko po. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Siya ay lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos mo na itong dalawa kong anak ay umupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang kopa na malapit ko ng inuman?" Sinabi nila sa kanya, "Kaya namin." Sinabi niya sa kanila, "Talagang iinuman ninyo ang aking kopa, ngunit ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob, kundi iyon ay para sa kanila na pinaglalaanan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10, ay nagalit sila sa dalawang magkapatid. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangingibabaw sa Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Ngunit maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo ay nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na nagnanais maging una ay kailangang maging alipin ninyo." Verse 28, "Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami." Here, the mother of James and John came to Jesus with a request, and mother, she asked that her two sons might sit in the highest position in Jesus' kingdom. Dito po, yung magulang po ni Santiago at ni Juan ay lumapit po kay Jesus. Jesus Christ, when you approach it in heaven, please remember my two sons. Please give more high position beside you. Like that. Kaya sinabi niya kay Jesus na kapag pumunta ka sa iyong kaharian, ipag-utos mo sa dalawang anak ko na ito na umupo sa iyong magkabilang gilid. Do not misunderstand. It's not babies. Huwag po kayong magkaroon ng maling High pagkaunawa. position. Hindi po ito baby. Ito po ay mataas na katungkulan. Not baby. Hindi po ito baby. Because even that time, even disciples were still thinking about high position and honor. Maging yung mga alagad ay iniisip po nila yung patungkol sa posisyon at sa karangalan. That time, Jesus Christ kindly, He rebuked them and told them about their long mind. Kaya nga, sinabi sa kanila ni Jesus ng magaan na pagsasalita patungkol sa kanilang maling kaisipan. Look, brothers and sisters, if we want to get the high position, Jesus Christ, He said, Tignan po natin
na kung ninanais po ninyo na magkaroon ng mataas na posisyon, sinasabi po ni Jesus Verse 26. sa verse 26, Brother, sister, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. If we want to become deacon, Kung ninanais mo maging if we deacon, want to become men's group leader, kung ninanais mo maging men's if group we want to leader, become one of the cell group leaders, kung ninanais mo maging isa sa mga if cell we group leader, want to become any kind of leader, if we want to become any kind of leaders, kung ninanais po ninyo na maging isa sa mga leaders, you have to serve brothers sisters. kinakailangan po ninyong paglingkuran yung mga brothers and sisters. Not only serving the brothers sisters, Hindi lang you have to become servant of God. Hindi lamang sa mga brothers and sisters, kinakailangan po ninyo maging lingkod ng Diyos. Not only serve them, but also you have to become servant. Hindi lamang paglingkuran yung mga brothers and sisters, kundi maging lingkod. Verse 27. Sa verse 27, Let us read together. 3, 2, 1, At sino man sa inyo na nagnanais na maging una, ay kailangang maging alipin ninyo. If we want to become get high position in the church, you must become servant of brothers and sisters. Kung ninanais po ninyo na magkaroon ng katungkulan dito sa church, kinakailangan po ninyong paglingkuran yung mga brothers and sisters. That's why it's no good to judge each other. Kaya nga hindi maganda na husgahan yung bawat isa sa atin. That's why no good to each other, blaming each other. Hindi dapat na sisihin yung bawat isa. Because a servant cannot judge others. Dahil yung lingkod ay hindi niya inuusgahan yung iba. Servant only supposed to serve one another. Yung lingkod ay paglilingkod lamang yung kanyang ginagawa. Why Jesus Christ said to them, you have to become servant? Why? Even Jesus Christ also, He came this world to be servant. To Bakit? serve the people. Bakit sinabi po ito ni Jesus sa kanila? Dahil si Jesus po mismo ay naging lingkod sa atin. 28. Sa verse 28 po, Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1, Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life and ransom of many. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yeah, Jesus Christ came this world to serve the people, and until the end, until He died, and to give His life on the cross, He served. Dito po sinasabi na si Jesus ay pumarito upang paglingkuran ang lahat ng mga tao at maging hanggang sa kanyang kamatayan doon po sa krus ay naglingkod siya. So if we want to become more high position, remember, we have to serve one another. Kaya nga kung ninanais po ninyo na magkaroon ng mataas na posisyon, kinakailangan po ninyong paglingkuran yung bawat isa Through cross. sa pamamagitan ng krus. That's why please say each other, Kaya nga pakisabi po sa bawat isa, I will help you. tutulungan po kita. I love you. I love you. Minamahal kita. Very, very danger. The brother, single brother, if you say to single sister, I love you, very danger. Napakadelikado po kung sasabihin ng isang single na brother sa ibang sister na minamahal kita. Just say, I love you in the name of the Lord God. Sabihin lamang po ninyo na minamahal kita sa pangalan ng Panginoon. I will serve you. Paglilingkuran kita, I will help you. tutulungan kita, You need my help. kinakailangan mo yung tulong ko. Isn't it? Tama po ba? Okay, say okay one more time. I love you. Sabihin po ulit natin, minamahal kita, I love you. I need your help. Kailangan ko yung tulong mo And I will help you. at tutulungan kita. Don't forget, every Saturday, Sunday, you have to mention every time.
Huwag po ninyong kalimutan na kada gatherings po natin, kinakailangan po natin itong sabihin. But on the contrary, in the world, greatness is measured by power and high position and authority. Subalit sa kabaligtaran naman, sa mundo natin ay hindi po ganito. But the kingdom of God, greatness is measured by service. Yung sa kaharian ng Diyos, nasusukat po yung sa pamamagitan ng paglilingkod. That's in Matthew chapter 20, verse 28. Kaya nga sa Mateo chapter 20 verse 28, Jesus himself became a good example about serving. si Jesus ay naging mabuting halimbawa sa lahat. And not only mouths, Hindi- through his action, behavior. Jesus did not only teach this principle, and he lived it. At hindi lamang sa bibig, kundi ginawa po ito ni Jesus. Hindi lamang niya po ito itinuro, kundi ipinamuhay niya rin po ito. Once more, Matthew chapter 20, verse 28. Once more, let us live together. 3, 2, 1. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Jesus is the king, yet he became a servant, and he is the Lord of all, but yet he humbled himself. Si Jesus po, siya po ay hari. Subalit, siya po ay naging isang lingkod. Siya po ay Panginoon ng lahat, subalit nagpakababa po siya sa kanyang sarili. And finally, he gave his life so that we could be saved. At sa huli, ibinigay niya po yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. That's why with the sacrifice, we have to serve one another. Kaya nga sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, kinakailangan nating paglingkuran yung mga brothers and sisters. Through real sacrifice, we have to bring more lost soul Sa by pam- God's grace, with God's grace. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, kinakailangan natin magdala ng mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng biyaya. Last, At yung panghuli, the eyes of faith. ang mata ng pananampalataya. So those who have eyes of faith receive God's mercy. Yung mga tao na mayroong mata ng pananampalataya ay makakatanggap ng biyaya ng awa ng Diyos. If you want to receive the God's mercy more and more, you have to keep in your mind. You have to keep and have eyes of faith. Kung ninanais po ninyo na makatanggap ng awa mula sa Diyos, kinakailangan po ninyong panatilihin yung pagkakaroon ng mata ng pananampalataya. Last parable, verse Ang huling 29, talinghaga. hanggang last verse 34. Sa Mateo chapter 20 verse 29 hanggang 34. Okay, all verses, sir, basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Nang sila'y papalabas na sa Jericho, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, "Anong nais ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin." Dahil sa habag ay hinipon ni Jesus ang kanilang mga mata, kaagad nakakita silang muli at sila'y sumunod sa kanya. As Jesus was leaving Jericho, there were two blind. Two blind men was sitting by the Lord's side. Habang sila Jesus po ay papalabas doon sa Jericho, nakakita sila ng dalawang lalaking bulag. He heard something noise. They heard something noise. Nakarinig po siya ng ingay. Verse 30. Sa verse 30, Verse 30, the two blinder, he heard, "Oh, Jesus Christ is coming."
Sa verse 30 po, narinig ng dalawang bulag na si Jesucristo ay pupunta. 30, all brothers and sisters, only verse 30, let us read together. 3, 2, 1. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng langsangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Verse 30, they heard the blind man sitting by the Lord, and when they heard that Jesus was passing by, they heard Jesus Christ passing by, they heard. Nang marinig po nila ng dalawang bulag na si Jesus ay daraan, They heard Jesus Christ, passing by. nang They heard. narinig po nila na si Jesus ay daraan. But 31, verse 30, all brothers and sisters, verse 31 more time, let's say together. Verse 31, ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik. Ngunit lalo silang nagsisisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." They heard, Jesus Christ is coming. Jesus Christ is coming, they heard. Narinig nila na daraan si Jesus. But too blind, he said. They didn't say Jesus. They said, Son of David. How they know Jesus Christ is son of David? Yung dalawang bulag po na ito, hindi nila sinabi na Jesus, kundi anak ni David. Paano kaya nila nalaman na si Jesus ay anak ni David? Can you understand? Nauunawaan niyo po ba? For example, many people say, Cloud said, Calvin Church pastor is coming, pass by. But too blind, he never seen me for people. But he said, 홍은석, pastor 홍은석 is come. Halimbawa, How they know then my name? Like, halimbawa na paparating ako at mayroon dalawang bulag na sasabihin nila na si Pastor Hong Yunsok ay paparating. Paano po nila nalaman yung pangalan ko? the same meaning. Magkaparehas lamang po. Actually, that time, Jesus Christ passed by that time. Many cloud people surround them. They say, he's not son of God. They are not son of David. He is. So, they say, sir. Many people, they say that times, they are say, sir, like that. Yung mga tao po, habang nagtitipon sila na sinasabi nila na hindi siya anak ng Diyos, hindi rin siya anak ni David. Ang sinasabi nila, Sir. Although many people, they have the normal physical eyes, but although they can see Jesus Christ, but they said, sir. But blind, they said, not sir, son of David. Bagaman yung mga tao ay bukas yung kanilang pisikal na mata, subalit hindi nila nakikita. Pero yung mga bulag ay sinasabi nila na ito ay anak ni David. Son of David means Savior. Anak ni David na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Oh, Jesus Christ, please save me, Savior. Most people, those have physical normal eye, they say, sir, but blind, although they cannot see, but through eyes of faith, they saw he is not sir, only Savior. Yung mga tao na nakakakita ay tinatawag nila na Sir, subalit yung mga bulag ay sinasabi na anak ni David dahil meron po silang mata ng pananampalataya. Can you catch my point? Nauunawaan niyo po? But many cloud people, they point out that, shut mouth. Subalit, yung mga tao na nakapaligid sa kanila ay sinasabi na tumahimik. 31, brothers and sisters, let us say together, 31. 3, 2, 1. Ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik. Ngunit lalo silang nagsisisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." Please close your mouth. Shh. Pakiusap, Be tumahimik quiet. ka. But Tumahimik ka. more loudly.
Savior, Son of David, David, Savior, please save me. Subalit, mas lalo pa silang sumigaw na, tagapagligtas, anak ni David, pakiusap, iligtas mo ako. Why? To blind, although they do not have normal physical eyes, but they have eyes of faith. Bagaman, yung dalawang tao na ito ay wala silang physical na mata, dahil bulag sila, ay meron naman silang mata ng pananampalataya. Nowadays, many people around us, although they have physical eyes, but they cannot see. They do not consider the gospel. Karamihan po sa atin sa panahon po na ito, meron po silang mga physical na mata, subalit hindi po nila nakikita kung anong uri po si Jesus. Can you catch my point? Naunawaan niyo po? Okay, Mark chapter 8, verse 18. Mark chapter 8, verse 18. Tignan po Verse natin sa 18. may Marcos chapter 8, Verse 18. verse 18. Mark chapter 8, verse 18. Brothers, sisters. Okay. Let us read together. 3, 2, 1. Mayroon kayong mga mata, ngunit hindi nakakakita. Mayroon kayong mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Hindi ba ninyo natatandaan? Although they have physical eyes, no more physical eyes, they cannot see Jesus Christ. Na bagaman mayroon silang physical na mata, subalit hindi nila nakikita si Yesu Kristo. Yeah. And one more, Matthew chapter 13. At isa pa po, sa Mateo chapter 13, Matthew chapter 13, verse 13. 13. Mateo chapter 13, verse 13, 13, or brothers, sisters, also let us read together. 3, 2, 1. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig, at hindi sila nakakaunawa. Those who do not have ears of faith, they do not interest the gospel. Sila na mga walang mata ng pananampalataya at sila na hindi interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isn't it? Tama po ba? Why are you here? Bakit po kayo nandirito? Because you have eyes of faith. Dahil meron po kayong mata ng pananampalataya. Isn't it? Tama po ba? Tama po ba? That's why you got salvation. You receive God's grace. Kaya nga, kayo po ay naligtas, natanggap niyo po yung biyaya ng Diyos. Why? We have the eyes of faith. Bakit? Dahil meron tayong mata ng pananampalataya. Isn't it? Tama po ba? That's why we have to sacrifice Kaya kinakailangan natin na magsakripisyo to save last one. upang iligtas yung kaisa-isa. That's why don't try to become high position. We Kaya have to become Kaya nga, huwag tayong magnais na magkaroon ng mataas na posisyon, kundi magkaroon tayo ng kagaya ng paglilingkod. Isn't it? Today we learned about Matthew chapter 20. Kaya ngayong araw, About four napag-aralan kind po of natin important things. patungkol po sa mahalagang bagay sa Mateo chapter 20. Remember God's grace. Remember to carry the cross. And remember serve one another. And remember follow Him with eyes of faith. Kinakailangan po natin natandaan yung ginawa ni Jesus at magsakripisyo, maglingkod at magkaroon ng mata ng pananampalataya. Next, we are going to learn continuously Matthew chapter 21. At sa mga susunod na linggo ay patuloy natin pag-aaralan yung patungkol sa Mateo chapter 21. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly Father, thank you. Gave us a good time to participate today's Sunday service. Today we learned your good lessons through Matthew chapter 20. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na ibinigay niyo po sa amin upang makadalo at nalaman po namin yung aral patungkol po sa Mateo chapter 20. By God's grace, by Jesus Christ's sacrifice on the cross, that's why there are so many newly saved brothers and sisters in the church today. So, oh Lord,
they do not know how to do for good your son. So, oh Lord, please guide them and protect them from devil temptation so that they able to dwell in Him. Sa pamamagitan po ng sakripisyo at pag-ibig ni Jesus, maraming mga brothers and sisters po yung mga bagong naligtas. Kaya naman pakiusap, tulungan niyo po sila na sila po ay makapagpatuloy na makapanatili dito po sa church. Oh Lord, after 3 weeks, will come the summer retreat. Great Bible seminar. So, oh Lord, please encourage us and strengthen us so that we can evangelize more lost souls. Sa paparating mo na 2 linggo ay malapit na po yung summer retreat. Pakiusap, palakasin niyo po kami upang sa gayon ay makapag-imbita po kami ng mga ligaw na kaluluwa. If there are some brothers sisters for summer to join summer retreat, so brothers sisters have to sacrifice a lot, although they have financial problem. Oh Lord, please bless them and help them so that without give up, they will bring and evangelize more and more. At yung mga brothers and sisters po na attend para sa summer retreat, na bagaman sila po ay may kahirapan sa pera, pakiusap, palakasin niyo po sila ng patuloy upang sa gayon ay makapagpatuloy po sila. Once more, I want to say to you, I love you who saved me. Isang ulit pa po ay sinasabi ko po sa inyo na minamahal ko po kayo na nagligtas sa akin. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, dalangin po namin ito. Amen. Amen.